Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bago natin tunguhin ang bugso ng ating mga balita ay meron tayong tatlong panayam na tumatalakay sa iba't ibang mga issue na mahalaga para sa ating mga kababayan nandito man o nasa labas ng ating bansa. Unahin na natin ang patuloy nating monitoring sa lagay ng iba't ibang mga lugar sa Pilipinas dahil meron pa rin pong hanging habagat at nandyan pa rin po ang epekto ng mga bagyong Maymay at Luis. Kaugnay po niyan ay makakasama na po natin sa linya ng komunikasyon ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, walang iba kundi si Commodore Noemi Cayabyab. Commodore Cayabyab, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Yes, Ma'am Steph. Magandang hapon po at maraming salamat po sa oportunidad. Maraming salamat din po Commodore Cayabyab for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa kasalukuyang epekto po ng habagat, maging ang naging impact po ng mga bagyong Maymay at Luis, maaari po ba niyong ilahad ang kabuuang sitwasyon ng ating mga pantalan at baybayin na binabantayan po ng ating Philippine Coast Guard? Yes, Ma'am Steph. As of 12 noon po ngayon, we have 23 ports na monitor. And out of that 23 ports na kung saan meron po mga stranded ay 8 po na pantalan. So currently, we have 359 stranded passengers, 61 stranded rolling cargos, and 10 na barko sa iba't ibang area po yan ng Western Visayas, Bicol, Southern Tagalog, at Central Visayas po. And bukod po dyan, Ma'am Steph, sa ating sinasagawang port monitoring, nagkaroon din po tayo ng series of evacuation operation, particularly po sa area ng Romblon, Batangas, Cavite, Rizal, Laguna, at Pampanga netong weekend. At kasabay rin po niyan, Ma'am Steph, nagsagawa rin po tayo ng ating libreng sakay sa area po ng Batangas at Cavite, particularly sa Maykawit, Noveleta at Bacoor, para matulungan po ang mga na-stranded po ng mga commuters po natin. Nagkasagawa rin po tayo, actually, Ma'am Steph, ng ating road clearing operation para tulong po sa ating local government units, particularly sa pagtatanggal po ng mga bumagsak na debris, yung mga nahulog po ng mga sanga na puno sa area po ng Tingloy at Lobo, Batangas. Tayo rin po ay nagbigay ng assistance sa pamamagitan po ng pag-deploy ng ating deployable response group para tulungan po ang ating LGU at ang DSWD sa pagsasagawa po ng distribution ng family food box. And currently, Ma'am Steph, as we speak po, nakastation rin po ang ating po mga tauhan sa mga respective PDRRMO and CDRRMO para magbigay po ng mabilis na pagtugon sa pagtanggap po ng mga impormasyon makukuha po natin sa local communities. And as we speak din po, ongoing rin po ang sinasagawa nating coastal patrolling, particularly sa mga low-lying areas at mga flood-prone areas po. Matanong ko lamang po, Commodore Cayabyab, ano pa po yung mga hakbang o programa na isinusulong pa po ng ating Philippine Coast Guard upang mapalakas ang disaster preparedness at resilience, lalong-lalo na po sa mga communities na malapit po sa karagatan ngayong meron nga pong sama ng panahon? Well, pagdating po sa programa, Ma'am Steph, meron po tayong tinatawag na I-CARE. Ito yung Intensive Community Assistance, Awareness, Response, and Enforcement. So, ibig po sabihin ng intensive community, ang layunin po ng Philippine Coast Guard dito ay ilapit
ang Coast Guard sa atin pong mga coastal communities. Naniniwala po ang Philippine Coast Guard na pagdating po sa itong panahon, ang pinagkukuhaan po natin information din is ang ating mga coastal communities po. So mas pinapaigting po natin ang pagkasagawa, particularly ng ating po mga pangkasanayan sa ating po mga tauhan, particularly yung ating water search and rescue and basic life saving training po. Ang layunin naman nito, no, in case na ganito may mga conduct po ng operations, ay madali po tayo makapag-responde sa pamamagitan po ng pag-deploy po ng ating mga tauhan. And usually po, itong I-care po natin, no, once we trained our personnel, we also trained the community. Naniniwala po ang pamunuan po ng Philippine Coast Guard, no, at the end of the day, Ma'am Steph, ang mga kababayan po natin na naninirahan sa mga coastal areas, sila po talaga ang ating mga partners pagdating po sa anumang operasyon po ng Philippine Coast Guard, particularly sa search and rescue po natin. Etong R naman po sa I-Care is at tinatawag po nating response. We have this 10:30 doctrine. So ibig sabihin po ng 10:30, yung 10 minutes po na time. So dapat po lahat po ng mga maliliit na may mga floating assets like rubber boats, yung mga rescue truck, ay dapat po nakapag-responde at nakaalis na po sa kanilang mga respective stations. And then etong 30 is 30 minutes po. Ang ibig sabihin po niyan, Ma'am Steph, kailangan po itong mga malalaking barko po natin at yung mga air assets po natin, once we receive a distress information, ay kailangan nakaalis na rin po sa mga respective station. At ang E naman po is enforcement. So kung kinakailangan po na mayroon tayong matatanggap na anumang mga suspected items or mga operations, we also doing the case build-up. So we are now departing on the conventional way, Ma'am Steph, na usually nati-turn over po natin sa ilang law enforcement agencies, yung mga nare-recover o nakukuha po natin mga suspects or offenders. But now, with the Philippine Coast Guard's modernization and capacity building for our officers and personnel, we can now do ito pong enforcement program po ng Philippine Coast Guard. So yan po ang composition ng I-Care po natin. And of course, nakikita rin po natin na baka posibleng tumagal din po itong ating na-experience na paglakas po ng ulan at lakas ng alon na dulot po ng habagat. Nagkakaroon din po tayo, Ma'am Steph, na tinatawag po nating regional augmentation deployment. So ibig sabihin, ito po mga regional offices natin na hindi po masyadong apektado netong habagat, no? At medyo kalmado po sa kanilang mga area. Usually, nagbibigay po sila or nagpo-provide ng mga additional personnel and augmentation po ng kanilang mga floating assets para makatulong naman po sa mga area na kung saan malaki po ang apektadong komunidad po. Kanina nabanggit niyo, Commodore, yung regarding the relief operations with the DSWD. Kamusta naman po yung mga rescue operations naman po na isinasagawa ng PCG, kaugnay ng mga pagbaha at mataas na alon na dulot ng habagat at maging ng mga nagdaang bagyo? Well, pagdating po siguro sa search and rescue efforts natin, Ma'am Steph, masasabi po natin na successful po yung isinasagawa natin na maaga na mga information campaign. Kasi despite po ito nararamdaman po nating lakas ng alon this past few days, ay actually isa lang po ang nakuha po natin ngayon na formal na report na kung saan nagsagawa po tayo ng search and rescue operation sa isa pong mangingisda natin sa area po ng Lawag. Kaya nga po, again, patuloy po rin ang ating pag-remind sa ating po mga kababayan na kung ganito hindi po maganda ang lagay ng ating karagatan, no, ay itaas po muna ang kanilang mga motorbangka at wag po muna talagang pilitin na maglayag. Kasi mahirap din po, Ma'am Steph, na we will be also compromising the lives of our responders. So ngayon po, this past few days po, nakakatuwa po at naging maganda po ang suporta ng ating po mga kababayan. Kaya wala po tayong masyadong na-report na anumang insidente bukod doon sa mga preemptive evacuations na isinagawa po natin sa iba't ibang probinsya. Commodore, matanong ko lamang po, no, siguro just for the awareness at katiyakan din dun sa ating mga listeners, ay sa ngayon, masasabing sapat po ba ang kagamitan at tauhan ng Philippine Coast Guard upang tugunan ang sabay-sabay na epekto nitong habagat at magkakasunod na bagyo, at ano pa po ba yung mga masasabing hamon na inyong kinakaharap? Well, I think pagdating po sa panahon ngayon na kung saan ongoing po ang ating mga operations, we can say na enough po ang ating po mga tauhan at even yung ating mga capabilities, yung mga floating assets natin. Again, ang Philippine Coast Guard po sa ganitong panahon, Ma'am Steph, ay hindi po kami nag-iisa. Yan naman po ang direktiba ng ating Pangulo na we always use the whole of the government approach pag ganitong mga panahon. So,
lahat po ng ating pong capabilities, lahat po ng ating mga resources, yung kagalingan po ng ating mga tauhan ay complementing with each other po. So wala po tayong nagiging problema. And nagkakaroon po tayo ng regional augmentation deployment po. So yung mga kalapit na mga operating units po natin na Coast Guard, kung hindi po masyadong apektado po ang kanilang lugar, ay nagpapadala po sila ng mga additional po na tauhan. As to your question po sa challenges na kinakaharap po ng Philippine Coast Guard, again, hindi pa rin po tayo, we are humbled enough po to mention na again, yung assets pa rin po talaga ang ating pong kulang sa Philippine Coast Guard. Kaya ngayong taon din po, nagpapasalamat din po kami kay Pangulong Marcos na talagang pinalakas po yung modernization program ng Philippine Coast Guard. And we will be expecting 60 additional floating assets or vessels na darating po sa amin. So yun po siguro ang kagandahan po ngayon. And again, we couldn't disregard din po yung mga tulong na ibinibigay rin po ng lokal na pamahalaan, yung mga voluntaryong mga mangingisda, kasama rin po ang iba't ibang ahensya. At ayun, mukhang naputol tayo. Tawagan natin ulit si Commodore Cayabyab dahil mahalaga itong susunod kong katanungan dahil itong mga paalala po sa ating mga kababayan. Ayun, Commodore, medyo naputol po tayo. Ito siguro na lamang po, no? Last question bago ko po kayo pakawalan mula sa interview na ito. Sa usapin po ng public safety, ano po ba ang mga paalala at advisories ng ating Philippine Coast Guard para sa ating mga mangingisda, mga operator ng bangka at maging sa mga individual na plano pang bumiyahe sa mga susunod na araw? Well, Ma'am Steph, palagi po natin itong binabanggit. No? Pagdating po sa maritime safety, it is always a shared responsibility. It always takes two to tango. So, ibig sabihin po yan, hindi lang po ang pamunuan po ng Philippine Coast Guard or even yung iba't ibang ahensya ng gobyerno ang may responsibilidad. Malaki po ang maitutulong po ng pagsunod po sa mga direktiba ng ating po mga kababayan. So, siguro po ang atin lang po palaging paalala sa ating po mga kababayan, lalo po ngayon na hindi po maganda ang panahon, no? Ang ating po mga mangingisda, yung ating po mga kababayan na meron po mga maliliit na mga sasakyang pandagat. Again, wag po i-check niyo po muna yung mga weather updates na ibinibigay po sa atin ng Pag-asa. Huwag po muna nating balakin na maglayag po kung talagang hindi pa po maganda ang panahon. Again, sumunod po sa mga lokal na direktiba sa atin po mga kababayan na uuwi po or aalis at gagamit ng mga barko. Kung hindi naman po ganun ka-importante ang atin po mga lakad ay pagpaliban po muna. Yung mga gagamit po ng mga sasakyang pandagat, kung hindi po ganun ka-apektado ang kanilang lugar na dulot po ng habagat, ay again, sumunod po sa mga instruction, particularly sa pagsusuot po ng life jacket. Ang Philippine Coast Guard naman po ngayon, mas lalo po ating pinapaigting ang pagkakandak po ng pre-departure inspection and vessel safety enforcement inspection to ensure po na lahat po ng ating barko na maglalayag ay seaworthy to sail. Pero ang ating din pong kahilingan po at request sa ating po mga kababayan ay inyo pong support at pakikipagtulungan po sa lahat po ng direktiba at mga advisories na ibinibigay po ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat po, Ma'am Steph. And with that, maraming salamat po muli, Commodore Cayabyab, for joining us ulit dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Yes, Ma'am Steph. God bless po at magandang hapon po. Magandang hapon din po. At atin nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang opisyal na tagapagsalita ng ating Philippine Coast Guard, walang iba kundi si Commodore Noemi Cayabyab. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eye wall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente.
Sa puntong ito ay bibigyang linaw naman natin ngayon ang mga lumalabas na panawagan mula sa hanay ng mga manggagawa lalo na sa sektor ng Business Process Outsourcing o BPO. Umiigting kasi ngayon ang diskusyon patungkol dito sa PAC Silica Initiative at ang planong pagtatayo ng isang economic security zone sa New Clark City na ayon sa ilang grupo ay may malalim na implikasyon sa trabaho, kalikasan at pambansang soberanya. Kasabay nito patuloy din na pinagtatalunan itong usapin ng sahod, partikular ang implementasyon ng Wage Order Number NCR 27 at ang panawagan para sa isang living wage. Upang mas maunawaan ang mga nabanggit nating issue mula sa perspektiba ng mga manggagawa, lalong-lalo na ng mga kababayan natin na nasa BPO industry ay makakasama natin muli dito sa Ang Pilipinas Ngayon, si Bien Pilipinas Secretary General Renzo Bahala. Sir Renzo, welcome po muli sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat po sa invitasyon. Magandang umaga po, Ms. Step, at sa nakikinig na ating programa ng Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat din po Sir Renzo sa muling pagsama niyo po dito sa programa. So meron tayong dalawang paksa, dalawang panawagan mula sa Bien Pilipinas. Unahin na natin yung sa PAC Silica Initiative. Sa usapin pong ito, maaari niyo po bang ibahagi kung ano-ano pong mga factors o salik ang inyo pong kinonsider regarding po sa stance o pananaw ng Bien Pilipinas patungkol sa inisyatibang ito? Sige, kung sasagutin lang kung ano yung stand ng Bien, syempre, maliwanag na tutol ang Bien sa PAC Silica. Dahil una nakikita namin ito bilang bahagi siya ng isang development agenda. Pero the question is, yung development agenda na ito ay para kanino ba? Kanino ito nagsisilbi? Nagsisilbi ba ito sa interes ng malalaking dayuhang korporasyon? O nagsisilbi ba ito sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino? Ngayon sa kumakalat sa internet at syempre sa narratives din ng BCDA at ng mga nagpo-put forward nung project ng PAC Silica ay job creation daw. Kaya sa amin, sa mata ng mga manggagawa ay hindi sapat na sabihin na job creation ng PAC Silica kasi ang tanong, anong klaseng trabaho ba yung malilikha ng PAC Silica? At syempre, kailangan ding isaalang-alang yung tanong na magkano ang magiging sahod. Ito ba ay makakapagbigay ba ng nakabubuhay na sahod para sa mga manggagawang Pilipino? Lalong-lalo na ngayon na paano natin makakasiguro na may karapatan dun sa living wage? Sa iba't ibang parte ng Pilipinas ay regional wages pa rin yung umiiral. At ngayon, yung 'di ba, yung mamaya matatalakay natin yung wage increase dito pa lang sa NCR na tinututulan. Barya na nga lang yung pagtaas ng sahod. At gaano kasigurado, gaano ka-secured yung jobs na i-create ng PAC Silica? Kung ang job creation lang ba ay doon sa construction part ng pagtatayo ng PAC Silica? Kasi after nun, ano nang gagawin? Kasi after matayo ng mga facilities ng PAC Silica, ano nang magiging trabaho ng mga manggagawang Pilipino? At syempre, anong magiging kahanap buhay ng ating mga kapatid na magsasaka na madi-displace doon sa area na pagtatayuan ng PAC Silica? Meron ding mga panganib na mauulit yung model na ang Pilipinas ay tagapagbigay na lamang ng cheap labor at cheap resources habang yung malalaking bahagi ng kita sa PAC Silica at ang control nito sa technology ay control at napupunta dun sa foreign corporations. Sa panahon ng AI naman, ang ating pangamba sa panahon ng AI at automation ay hindi rin guaranteed na yung investment sa high-tech industries ay nangangahulugan ng mas maraming trabaho para sa mga manggagawa. Kasi maari din itong magresulta sa displacement at sa mataas na pressure sa productivity o yung mas intense na pagbabantay,
yung surveillance sa mga manggagawa para lang tumaas yung productivity, at nakikita natin yan doon sa nire-report ng Employers Association sa BPO industry na umaabot na ng 40 billion US dollars dahil tumaas yung productivity. Pero yung success na yon, yung bilang na yon, yung matataas na numbers na yon ay hindi nagta-translate and to appreciation to the workers na hindi naman maaabot yung ganong success kung hindi dahil sa kagalingan at kasipagan ng ating mga manggagawang Pilipino. Kaya Mm. hindi sapat na isakripisyo yung karapatan ng mga manggagawa, yung ating kalikasan, yung ating pambansang interes kapalit nung yung sa pangako ng mga foreign investors. Kaya para sa mga BPO workers, ang kailangan ng Pilipinas ay yung makabayang industrialization. Magtayo tayo ng ating sariling industries. Yung isang industry na lumilikha talaga ng disenteng trabaho, regular at siguradong trabaho, nagbibigay ng makatarungan at nakabubuhay na sahod at pinapaunlad yung ating sariling kakayahan sa technology. At ang tunay na nakikinabang doon ay yung sambayan ng Pilipino at hindi lamang basta-basta pinagkakakitaan ng mga big foreign corporations. Dun sa isa sa mga news releases na inilabas ng BIEN, kung kaya't ito'y pinag-uusapan natin itong Pax Silica Initiative, ay nabanggit yung malaki na pagkonsumo sa kuryente at tubig ng mga AI data centers na siyang itatayo, no, as a product nitong Pax Silica Initiative. Sa pagsusuri ng BIEN Pilipinas, paano po ba ito direktang makakaapekto sa mga ordinaryong mamamayan at komunidad naman? Sir Renzo? Sa usapin namang yan, halatang-halata ngayon lalo na't mainit ang usapin ng singil sa kuryente. Lalo na doon sa with Meralco na pinapasalo sa mga consumers yung system loss, 'di ba? Mm. Tanong naman dito ay sasapat ba? Kasi sa atin ngayon pa lang currently ay nakararanas yung ating mga kababayan ng pagkawala ng kuryente sa iba't ibang mga rehiyon, hindi stable ang internet connectivity, or yung pinagmamalaki ng Pangulo nung nakaraang SONA na digital connectivity ay hindi pa talaga napuput into realization o hindi pa napapatupad talaga. Pagdating naman sa mga utilities, lahat yan privatized, 'di ba? Nakita natin yan sa mga hawak ng mga bilyar na prime water na hindi naman dekalidad yung serbisyo. Ngayon, kung papapasukin pa natin yung Paxilica na magtatayo ng maraming data center sa iba't ibang panig ng Luzon, sa Luzon Corridor na tinatawag nila, ngayon pa lang na salat sa mga utilities, yung kasi ito ay kino-considered na pangangailangan sa araw-araw, basic necessity yan. Eh ngayon, na salat pa rin at privatized naman. Tapos ang nagbabayad yung mamamayang Pilipino ng nararapat na dapat nilang ibayad, pero hindi pa rin na ibibigay yung tamang serbisyo, mataas yung singil sa kuryente. At ang tanong pa dyan ay yung paggamit ba ng mga utilities na to, tubig, kuryente, sino ba ang sasalo? Ito ba ay babayaran o ang magbabayad pa rin dito sa pagpapatakbo gamit ang utilities na ito ay mga sambayan ng Pilipino pa rin? Mm. So yun. At nakikita pa rin natin yan kasi sa mga hearings din sa US Congress, yung New York representative na nagpa-hearing siya, tapos dumarami na rin talaga yung movement sa US, yung mga mamamayan na tumututol dun sa pagtatayo ng mga AI data centers sa kanilang mga lugar dahil ang epekto nito pagdating sa tubig ay dumudumi yung kanilang tubig na sana'y kanilang iniinom ng ligtas, Mm. nagdadala ng ingay sa kanilang komunidad, at yung paggamit din ng kuryente. Kasi at sa reports din naman na nung inilunsad at nilaunch yung Paxilica initiative na yan ay ilang kilowatts, libo-libo, milyon-milyon na konsumo sa kuryente.
At yung pagdating sa tubig ay ilang bilyong-bilyong tubig ang kakailanganin na sana ay nagagamit ng mamamayang Pilipino na may salat na resources. Mm, mm. At, of course, Sir Renzo, meron din kasing mga concerns, doon sa sinasabing posibleng paglala ng, pagmimina para masuportahan itong, AI infrastructure na manggagaling nga dito sa Pax Silica Initiative. Ano po ang nakikita ng Bien Pilipinas, na epekto nito, kasi yan, ito na, napag-uusapan na natin, epekto sa kalikasan? Yan, sa epekto sa kalikasan ay hindi malinaw tayo, hindi tayo against doon sa advancement ng technologies at nakikita natin na isa sa mga pangangailangan ng advancement sa teknolohiya ay yung pinaka-lucrative na business ngayon ay yung paggawa ng microchips. Mm. Sa microchips na kinakailangan sa cellphone, sa iba't ibang mga technologies like computer, microwave, TVs and all. Sa pang-araw-araw nating ginagawa, ginagamitan niya ng microchips. At nakikita natin yung isa sa mga ingredients ng paggawa ng microchips ay yung mga minerals. At sa ngayon, 'di ba, na pumutok din ng iba't ibang mga laban ng kapwa nating mga kababayan, lalo na sa Nueva Ecija, sa Dupax del Norte, sa mga hindi ligtas na mining activities Mm. sa iba't ibang parte ng Luzon. At sa pagpasok ng Paxilica pa, ay nakikita natin na mas lalong palalalain yung ganong sitwasyon na dala ng Paxilica ay maraming mga foreign at naglalakihang mga foreign investors. Ibig sabihin, hindi natin ito control. Sila ang nagmamay-ari nitong mga pag-mining activities na to. At syempre, hindi natin maikakaila sa pagmimina ang maaapektuhan talaga ay ang ating kalikasan. At bukod pa doon ay yan kalikasan, displacement din ng ating mga magsasaka, displacement din ng ating mga indigenous peoples o IPs natin sa iba't ibang panig ng Luzon dahil iyon ang kanilang tirahan, 'di ba? Mm. Ah, bukod pa doon, sa mining din, 'di ba, yung i-extract yung resources natin, sino bang makikinabang dito? I-extract yung minerals natin, yung natural resources, ilalabas ng bansa para pakinabangan, para gamitin sa microchips. At the end of it all, ang nakinabang talaga dito ay yung foreign investors, yung Mm. foreign corporations. At kung ganun na ang ipinapangako ng BCDA ay pag-unlad, ah, kasama din dapat yung mamamayang Pilipino dito. Hindi ito pang-unlad lang ng iilan na ang uunlad lang dito ay syempre yung kita ng mga big corporations. Mm, mm. Ito naman, mapunta naman tayo dito sa perspective na po ng ating, manggagawa. Paano niyo po ba nakikita ang epekto ng artificial intelligence, lalong-lalo na ito yung isinusulong na under Pax Silica Initiative pagdating sa job security? Kasi laging, may masasabi na debate 'no, na baka palitan na ng AI ang tao. Meron po bang gano'n na nararamdaman ang BPO sector na kasalukuyang, frontliner ngayon pagdating sa digital economy? Tama naman po. Pagdating naman sa usapin na yan ay lumilitaw na. Lumilitaw na po yung mga job displacement, yung layoffs. Hmm. At hindi lang nararamdaman yan dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Kung sa US yan, marami na rin pong nag-layoff dahil sa AI and automation, na kung saan yung AI na rin talaga yung gumagawa ng trabaho. At
yung BPO industry sa Pilipinas ay napaka-vulnerable sa AI and automation dahil nasa low end of the global service value chain. Mm. Kumbaga, yung aming mga trabaho ay sobrang, sobrang dali to the point na kaya siyang gawin ng AI advancement. Yung, kunyari, pag take-in ng calls, chat support and emails. Malawak ang Mm. BPO industry, oo, pero ang kalakhan nito, ang big percentage ng pinagkakakitaan pa rin talaga ng mga BPO companies dito ay yung call center services, yung contact Mm. centers. So, kung ang contact centers ay kayang-kayang simpleng kayang gawin na rin talaga ng AI, marami rin talaga ang maapektuhan sa panahon na iyon. Hindi pa natin nare-reach yung ganong karaming tanggalan. Ang gusto rin natin ay wag nang umabot sa ganon. Pero ang counter naman dito ng government o ng mga employers ay kailangan i-upskill ang ating workforce. Kaya Mm. ipinabalik ulit namin yung tanong, sa panahon ba ng Paxilica o ng ah, full force, sabihin natin full force na implementation or integration ng AI in our workplaces sa BPO industry, ay handa na ba yung Pilipinas para dito? In terms of infrastructure, handa na ba tayo doon? In terms of the skills of our workforce, and syempre, importantly, ay in the labor standards, minimum labor standards, kung handa na ba yung Pilipinas para dito sa pag-i-implement ng labor standards in terms of pag-i-ensure ng job security, kasi yun yung basic na karapatan namin mga manggagawa. Mm. Pangalawa, syempre, importante din yung uh, the right, our right to living wage. Sa panahon ba ng AI integration, ma-ensure ba na kami ay mabibigyan ng makabuluhang sahod? So yun yung mga concerns natin, pero hindi natin maikakaila na darating at darating dahil nangyayari na nga siya. Merong mga layoffs and job displacement due to AI. Mm, mm. In this regard po ano, dahil nga nabanggit niyo na itong, mga layoffs and job displacement na na idinudulot ng pag-usbong nga ng artificial intelligence o AI, meron po kaya 'no, alternative na development model na isinusulong po ang Bien Pilipinas upang tiyakin ang sustainable at syempre dahil ito ay Paxilica initiative na kumbaga may involvement ang Estados Unidos ay bukod sa pagiging sustainable, makabayan rin na pag-unlad ng ekonomiya? Ah, sa atin, hindi siya alternative kundi Mm. nakikita natin na ito talaga yung sagot, matagal na. Mm. Ah, sa sagot doon sa problema ng ating lipunan pagdating sa karamihan sa mga kababayan natin ay walang trabaho dahil sinasabi ng gobyerno, walang makikreate na jobs para sa inyo. Pero babalikan natin ang Pilipinas ba, ano ba siya? Siya ay isang agricultural country. Mm. Tayo agricultural country pero ang ating mamamayan, tayo mismo ay gutom. Nagkukulang tayo, merong food insecurity. Mahal ang presyo ng pagkain, presyo ng mga bilihin, mahal ang bigas. Dahil ang ating mga industry, katulad isa na diyan ang ating agricultural industry ay bagsak o backwards. Dahil nilumpo na rin ng sobrang pagkatagal-tagal dahil na rin sa mga iba't ibang activities ng mga pagpapapasok ng foreign investors, matinding competition such as that. Pero ang punto dito, hindi naitayo ng Pilipinas ang kanyang sariling industry. Yung sariling industriya na siya ang may control, walang dikta ng panghihimasok man ng mga dayuhan. Tayo yung may control. Kaya kung tayo ang may control, maipapatupad natin yung mga ah, pangangalaga, proteksyon sa mga manggagawa, sa mga magsasaka, such as yung
'di ba? Kung ang mga magsasaka lang natin ay may sariling lupang sinasaka, Mm. hindi sila hindi sila matatakot na bibilhin ng sino man yung kanilang sinasaka dahil ang kanilang hanap buhay ay nakatali doon sa lupa, 'di ba? Mm. Ah, at makakapag-produce tayo nung pagkain para sa lahat. Mura ang bilihin, 'di ba? Sa mga manggagawa naman, kahit yung manufacturing natin ay foreign owned, foreign controlled. At tayo ay ano for the longest time, tayo ay import dependent, export oriented na lahat ng ating pinoproduce dito ay hindi pang konsumo natin. Ito ay lahat ng ginagawa natin dito ay for export, 'di ba? Kung Mm. may own industries tayo na tayo ang may control, hindi tayo namomroblema sa kawalan ng trabaho, sa job insecurity, sa paulit-ulit na pagtatanggal o mass layoff na nangyayari sa iba't ibang industriya. At syempre, meron nakabubuhay na sahod para sa lahat ng mga manggagawa. So yun Mm. yung yun yung tanging solusyon na for the longest time ay hindi ginagawa. Isinasantabi ng gobyerno ng Pilipinas para syempre pa i-entertain yung interest ng mga dayuhan ng US at ng interest ng mga foreign investors. Mm. And, speaking of, nakabubuhay na sahod, ay pag-uusapan naman natin na usapang sahod naman, Sir Renzo. Kasi, gusto lang namin malaman, ano po ba yung inyong naging, reaksyon, dito sa ipinataw na temporary restraining order laban doon sa 85 peso wage increase? Sige, ang reaksyon namin ay syempre nakakagalit siya. Kaya ang BIN at ang BPO workers at kahit sinong mga manggagawa dito sa NCR ay tutol doon sa tutol kami doon sa implementasyon ay hindi, tutol kami doon sa TRO. Hmm. Yung TRO na pumipigil doon sa implementation nung 85 pesos na wage increase sa NCR. NCR pa lang siya. Kasi para sa amin, yung 85 pesos na yun ay maliit na nga kumpara doon sa tunay na cost of living. Kaya hindi dapat ito lalo pang ipagkait o ipagpaliban pa o i-postpone, i-suspend yung ang gusto namin ibigay na siya sa mga Hmm. manggagawa. Kasi for the longest time, taon-taon naman ipinaglalaban ng mga manggagawa yung karapatan niya sa pagtaas ng sahod. At ibinibida pa nga ng DOLE at ng NCR na sa buong kasaysayan ng Pilipinas, ito daw yung pinakamataas na wage increase sa kasaysayan. 'Di ba? 85 pesos lang siya na wage increase at malayong malayo pa doon sa level na gustong puntahan ng mga manggagawa na 1,200 daily Mm. living wage. So sa Mm. presyo pa lang ngayon, yung pagkain, pamasahe, upa, kuryente at iba pang mga pangunahing pangangailangan, mabilis siyang mauubos ng 85 pesos. 'Di ba? Mm. Kaya hindi lang ang tanong ay kung magkano ang dagdag sahod. Yung ang mas mahalagang tanong ay sapat ba ang sahod para mabuhay ng disente ang isang manggagawa. Ang sagot dun mula sa mga manggagawa ay hindi Hmm. sumasapat ang aming mga sahod sa totoo lang. Kaya nananawagan ang BIEN at ang lahat ng mga manggagawa na itigil na yung pagharang sa wage increase at agad itong ipatupad, pero malinaw din yung posisyon natin na hindi dapat hanggang 85 pesos lang. Kailangan natin yung mas malaking wage increase at living wage na tunay na nakaayon doon sa cost of living. Yun. Mm. Hindi Mm. dapat gamitin, para sa BPO workers din, hindi dapat gamitin yung minimum wage bilang ceiling ng sahod. Dahil nire-report ng BPO industry, ng mga employers, yung malaki yung revenue nila. So, ibig sabihin, malaki yung kinikita sa industriya mula doon sa aming ginagawa, mula sa labor namin. Kaya Mm. dapat makuha din ng mga manggagawa yung makatarungang bahagi nito.
Gusto ko man pahabain ang ating diskusyon pero we're running out of material time. Maraming salamat po Sir Renzo sa pagsama niyo pong muli dito sa programang Pilipinas ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay Thank you. po kayo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. At ating nakasama ang Secretary General ng BIEN Pilipinas, walang iba kundi si Renzo Bahala. Tayo magbabalik makalipas lamang po ang ilang paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Tayo nagbabalik na sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon ay mapag-uusapan natin muli ang ilang pahayag to ng mga Chinese scholars na may umano'y historical at legal daw na batayan. Ang pag-angkin sa Batanes Islands, isang bagay na mariing tinutulan ng ating pamahalaan dito sa Pilipinas. Sa gitna ng mga argumentong nakabatay sa kasaysayan, archaeology at international na mga agreements, mga kasunduan, ay mahalagang maunawaan ang implikasyon nito sa ating soberanya at sa pambansang seguridad. Kaya naman, kasama na natin ngayon sa linya ng ating komunikasyon ang isang eksperto sa Foreign Affairs at Security, walang iba kundi si Professor Renato De Castro. Prof. Rene, welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon po sa inyo at magandang hapon po sa ating mga kababayan. Maraming salamat po Prof. Rene sa pagsama niyo po dito sa programa. Unang-una pong katanungan, ano po ang inyong paunang pagsusuri sa pahayag ng ilang Chinese scholars na may historical at legal daw na basehan umano ang pag-angkin sa Batanes Islands? Siguro maganda talakayin muna natin yung issue na to, no? Saan nagmula ito? Ngayon, of course, ang tinatalakay natin yung isang artikulo o komentaryo na nilabas ng Global Times. Ang Global Times ay, of course, kumbaga, isa yan sa mga mouthpieces ng Chinese Communist Party, no? Mm-hmm. Na binibigyan to ng more leeway, kumbaga, na maglabas ng mga more candid and, kumbaga, prangkang artikulo, no? Ang sinasabi ng Chinese commentator dito, yung kultura daw ng mga Ibatan sa Batanes ay similar sa kultura ng mga tinatawag na tao. Ito yung term, no? Yung mga aborigines sa Taiwan. Tama naman po yun, na talagang kasi mga Austronesians yan, no? Na kumbaga magkakamag-anak ko yan, kamag-anak na ng mga Ibatan, mga iba ba ng mga tao dito sa Luzon, no? Dito sa mga Ibanag, lalo na dyan sa Northern Luzon,
magkakamag-anak yan, yung lengguwahe. Pero ito yung spin na ginagawa ng Global Times, alam naman natin kontrolado ng Partido Komunista ng China, dahil daw magkakamag-anak yan since ang Taiwan, sabi nila ay China, kanila rin ang Batanes. Kasi magkakamag-anak yung mga Austronesians ng Batanes at of course ng Taiwan. So kung gagamitin mo yon, no, na kung Batanes, baka pwede pa nilang isama ang Northern Luzon kasi yung mga lingwahe nga ng mga kababayan natin, no, yung mga Ibanag, kung ano man yung mga natives doon sa Northern Luzon, and of course yung mga Ibatan sa Batanes at yung mga tao, ayun ang term, tao sa Taiwan. Kumbaga similar yung kultura nila, yung lingwahe nila. So on the basis of that, sinasabi ng Communist Party ng China, part sila ng China. Sa usapin po ng soberanya, Prof. Rene, ay gaano po ba kahalaga itong mga sinasabi na mga archaeological and historical evidences kumpara sa umiiral po na international laws at kasalukuyang kontrol ng isang estado? Well, historically kasi kasama naman talaga sa atin ang Batanes sa kapanahunan pa ng mga Espanyol. No, nasa mapa yan nung Villalbe map, no, na pinaka lumang mapa ng mga Espanyol hinggil sa Pilipinas. Pinakakalat yan ni Associate Justice Carpio, yung Villalbe map na ginawa nung kapanahunan pa ng Espanyol, na naging basehan din ng mapa na ginamit ng mga Espanyol hanggang ginamit ng mga Amerikano, no, sa Treaty of Paris, nung binili tayo ng Amerika sa Espanya ng $20 million. At kasama din yung mapa na yan doon sa tinatawag nating Washington Treaty. No, parte yan ng Pilipinas. And of course, nung kapanahunan ng Hapon, nung sinakop tayo ng Hapon, nanggaling ang mga Hapon mula sa Taiwan, nandun na yung mga Amerikano. Yun ang unang sinakop nila. So, pagdating talaga sa kasaysayan, wala talagang basehan yung kinipilit ng mga Chino. Ang maganda sana, talakayin natin, bakit nag-iimbento ang Partido Komunista ng China ng gantong naratiba? Na ang Batanes, since ang Batanes ay parte ng Taiwan at ang Taiwan ay probinsya ng China, kanilang Batanes. Maganda talakayin natin kung bakit. At dito nga po, no, binanggit sa artikulo na ito, yung mga Neolithic connections and cultural ties nga po ng Batanes with Taiwan. Paano po ba dapat natin ihiwalay ang usaping cultural at historical links sa usaping territorial sovereignty? Kasi eto na naman, no, may pag-aangkin na naman po ang hindi man ang China mismo, yung mga Chinese scholars. Kasi unang-una naman, kung tinatawag mo mga Austronesians, pagdating sa kultura, iba yan sa kultura ng tinatawag natin Han Chinese. Kasi yung Han Chinese, nagmula yan mula sa Western China. No, sa bandang Xi'an, no, traditional capital nila, hanggang of course, nag-expand yung tinatawag natin Han people or Han civilization hanggang of course sa coast ng China. Pero ang Taiwan actually historically never nagiging part yan ng People's Republic of China. Sa ngayon, of course, although mayroon tinatawag silang One China Principle na ang Taiwan ay probinsya lang ng China, alam naman natin lahat, yung mga lalo na yung mga kababayan natin na nakapunta sa Taiwan, na hindi probinsya ng China ang Taiwan. Pero kasi ganun nga talaga yung naratibo ng Partido Komunista ng China. Probinsya lang nila ang Taiwan on the basis of the One China Principle. No? Ayan yung naratibo nila na hindi naman tinatagap ng buong mundo kasi ang buong mundo kasama ng Pilipinas, meron tinatawag tayong One China Policy na iba sa One China Principle. No? Kasi ayon sa naratibo ng mga Chino ng Communist Party of China, on the basis of the One China Principle, isa lang ang China, ayan ang of course Beijing, or mainland, or tinatawag People's Republic of China, and of course, Taiwan is only a province of China. Ang buong mundo, kasama ng Pilipinas, meron tayong tinatawag na One China Policy. No? Sa One China Policy, tinatanggap natin ang isang China lang ay ang People's Republic of China sa Beijing. Pero nirerespeto natin, ina-acknowledge natin, pero hindi natin tinatanggap na probinsya lang ng China ang Taiwan. Kaya nga tayo meron dong Manila Economic Cooperation Office at ang
ang self-governing republic ng island ng Taiwan, meron silang Taiwan Economic Cooperation Office. So sa One China policy natin, hindi natin ina-acknowledge natin, nire-respeto natin, pero hindi natin tinatanggap na ang Taiwan ay probinsya lang ng China at hindi natin din tinatanggap na isang independent state ang Taiwan. Ayan yung complexity ng tinatawag natin One China policy. So kung miski gagamitin natin basihan yung naratibo ng China, unang-una naman sa katotohanan lang, no, although sinasabi ng People's Republic of China, probinsya nila yan, Taiwan is a self-governing island republic. Wala lang ang diplomatic recognition. Ito naman po, Prof. Rene, sa gitna ng mga ganitong pahayag mula sa Chinese scholars, kailan po ba ito nagiging usaping diplomatiko na dapat tugunan na ng ating pamahalaan dito sa Pilipinas? Hindi, unang-una talakayin natin saan ba nagsimula itong naratibo na to, no? Last month, nagkaroon ng isang konferensya sa Jinan University sa Guangzhou yan, no? Meron kasi sa Jinan University Philippine Studies Center na pinapamunuan ng isang magaling na Chinese academic na napunta na dito sa Pilipinas ng ilang beses, no? Nandun nagsimula na nilabas nila yung naratibo na yung cultural ties ng mga katutubo ng Taiwan at katutubo ng Batanes iisa lang. So on the basis of that, kanila ang Batanes. Doon nagsimula. Naglabas na kaagad ng Department of Foreign Affairs, no? Na hindi nagpoprotesta tayo. Naglabas rin ang National Historical Commission. Na kumbaga binabatikos yung naratibo ng mga Chino, no? So nag-file na ng diplomatic protest ang ating Department of Foreign Affairs, pero sinagot sila ng Chinese embassy dito na hindi naman daw to official, no? Mga Chinese academics lang yan na hindi naman official position, kaya hindi dapat nating bigyan ng pansin. Pero eto nga yung kasagutan ko, wala naman nangyayari sa China, no, tong konferensya na to at kinakalat ng Chinese media kung walang basbas ng Chinese Communist Party. So, despite the denial ng Chinese embassy dito sa Manila, talagang, ang reality dito, meron tong kumbaga basbas ng Chinese Communist Party. Katulad rin kung natatandaan natin, yung lumabas na cartoon na pinapakita ang mga Pilipino ay matsing. Natatandaan niyo yan? Na tayo yung matching na tinapon pa. Ang naglabas niyan, People's Daily. Sabi rin ng Chinese Embassy, it's not official. Meron freedom of the press in China. Pero again ang People's Daily ay kumbaga yan ang official organ ng Central Committee of the Chinese Communist Party. So ayan yun ang ng mga Pilipina, although dinideny ng Chinese Embassy na unofficial to, ang katotohanan nagkakaroon ng konferensya na ganyan, kinakalat niya ng Chinese media at ngayon kinalat naman ng Global Times at of course yung nilabas ng People's Daily ng mga Pilipino ay matsing, hindi yan ilalabas kung walang basbas ng Partido Komunista ng China po. Ito naman po, Prof. Rene, ano po kaya yung posibleng implikasyon ng mga ganitong klaseng naratibo sa seguridad po ng Pilipinas, lalong-lalo na sa konteksto naman ng West Philippine Sea at mas malawak na Indo-Pacific tensions? 2 days ago naglabas ng kumbaga interview si National Defense Secretary Gibo Teodoro na hindi tayo magiging neutral kung lulusubin naman ng China ang Taiwan. Kasi itong naratibo na to, link doon. Yun, mukhang nga naputol tayong muli. Subukan natin ulit kay Prof. Rene. Kasi mahalaga itong usapin na ito dahil usapin pa rin ito ng ating national security, ng ating defense. At syempre, ito nga West Philippine Sea. Ayun, Prof, medyo naputol tayo. Yes po. Hello? Yes po, Prof. Go ahead po, Prof. Naputol tayo. Hello? Yes po. Prof? Yes. Buti, bumalik. Ayun po. Go ahead po, Prof. Mabalik tayo yung Batanes, no? Kasi kung lulusubin ng China ang Taiwan by next year, magiging very important ang Batanes.
No, sinabi na ho yan ni Secretary Gibo Chidoro, kung magkakaroon ng gulo, maapektuhan talaga ang Batanes. So maaari na ho ginagawa ng mga Chino, ng Partido Komunista ng China, yung naratibo kung meron man din po silang binabalak sa Batanes. Kasi kung ano man yung binabalak ko nila sa Taiwan by next year, kasama ho dyan ang Batanes on the basis, sabihin ko yung sinabi ni Secretary Gibo Chidoro, on the basis of proximity. So ayan ho yung nakikita ko po kung bakit suddenly gumagawa ng naratibong ganyan ang Chinese Communist Party hinggil ho sa kumbaga ang Batanes ay part ng Taiwan, and since Taiwan ho ay part ng China, kanila po ang Batanes. Siguro no, one of the few last questions na lamang po bago ko po kayo pakawalan, Prof. Rene. Paano po ba dapat tumugon ang ating bansa hindi lamang sa antas ng gobyerno, kundi maging sa ating academe at maging yung ating general public upang maprotektahan ang ating pambansang interes at maiwasan po ang pagkalat ng maling impormasyon? Unang-una ho, dapat mapanuri ang ating mga mamamayan sa mga naratibo po ng mga Chino regarding sa West Philippine Sea, sa Taiwan, at lalo na ho, ang kinasasama ho ng loob ko, marami ho tayong kababayan, marami pa din ho dyan sa media na nilalabas ho yung naratibo ng mga Chino ho. Na kaibigan natin ng China. Kaibigan naman ho natin ang sambayanan ng China. Ang problema ho lang natin yung Chinese Communist Party ho at ang kanilang gobyerno. Pero yung naratibo ho nilalabas ng ating mga kababayan na kaibigan ng China, hindi ho kumbaga hindi ho agresibo, hindi expansionist ang China. Kumbaga bansang mapapagkatiwalaan po natin ang China. Pero ayon nga ho sa survey ng Social Weather Station, China ho ang kumbaga sa mga bansa no hindi pinagkakatiwalaan ng sambayan ng Pilipino, China ho talaga yung number one. And it for obvious reason po. Prof. Rene, ito naman po, no, siguro, ito, panghuling tanong ko na lang po bago ko po kayo pakawalan. Ano po ba yung pinakamahalagang dapat maunawaan ng mga Pilipino tungkol sa mga ganitong usapin at paano natin mapalalakas ang ating posisyon pagdating sa usapin ng soberanya at teritoryo? Ang pinaka-importante ho talaga, magkaisa ho tayo. Huwag ho natin payagan wataking ang bansa ng mga false narratibo ng mga Chino at mga kapwa Pilipino ho natin na ang pananaw ho, ang damdamin at ang sinasabi ho ay narratibo po ng mga Chino. Mapanuri po tayo. Malaya ho ang ating bansa, magkakaroon tayo discussion na ngayon, pero dapat ho mapanuri tayo na titignan ho natin kung ano man hong naratibo ang ipamumudmud sa atin ng mga Chino at ating mga kababayan na ang damdamin ay maka-Chino po, hindi ho tayo magkakawatak-watak. And with that po, maraming salamat po, Prof. Rene, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat po at magandang hapon po sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. At atin nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang Foreign Affairs and Security Analyst, walang iba kundi si Professor Renato De Castro. Didiretso na tayo sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dakwin muna natin ang rehiyon ng Luzon. Mahigit 4,000 individual na pagsilbihan ng Permitting on Wheels ng Department of Environment and Natural Resources o DNR sa Lambak, Cagayan. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw. Dumanonan iti nasurok 4,000 a kliyente tinapagserbihan ti Department of Environment and Natural Resources wenno DNR Express Permitting on Wheels dito'y Rehiyon 2. Manipod daytoy idinayuswa ti programa iti Abril iti Santa Ana, Cagayan kagiddan ti simultaneous launching iti entero Pagilian. Aging gaitaw patapulo nga iliken syudad tinakaidanunanan ti DNR Express ngan ngani magudwan ti siyam apulo katalo iti Region 2. Dumanon iti 665 tinairwara permits, clearances kanda dumapay a dokumento kabayatan a dumanon iti 3,525 mati na itulong nga e-frontline services. Sigon iti DNR pamanaknak dayto iti agtultuloy a panangitulod da.
ti alisto mapangnamnamaan kanadadang accessible a serbisyo publik. Sigon kani DNR Cagayan Valley Regional Executive Director Ismael Manaligod, gandat nga minti permitting on wheels sa mapadaras kan may asidag iti tattao dagiti frontline services ti DNR base mutan iti direktiba ni Secretary Juan Miguel Cuna manipod iti mandar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. asa na parigatan dagiti publiko iti panangala ti government permits kagiddan ti naingat a panangipatungpal kadagiti environmental laws. Manipod syudad ti Tuguegarao dayti ni April sa Lucon Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Puntahan naman natin ang Baguio City. 25 dairy farmers nagtapos ng Basic Dairy Management Training ng Department of Agriculture o DA. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Monar. Agdagop 25 mga trainees iti ng kumpleto iti Basic Dairy Management Training anay patungpal sa Baguio Animal Breeding and Research Center iti Department of Agriculture. Iti panagturpos iti naso nga batch dumanunan iti 52 nga trainees manipod iti upat nga batch iti nagbaligi nga ng kumpleto iti panagsanay iti umuna nga semestre iti 2026 pamanagnak iti tultuloy a commitment iti Department of Agriculture Regional Field Office Cordillera amang pabileg iti sektor iti dairy iti resyon babaen iti panangipay iti nananay ken practical nga sirip ken panakaamo para iti panangmanhyar ken production iti dairy babaen iti naso nga panagsanay ket napadas dagiti nakipasayat iti hands-on feeding ken feed management iti dairy cattle barn maintenance, waste management, calf weaning and management, forage development ken milking activities kadagiti paggatasan a baka. Nadal ken napadas pay dagiti partisipante iti artificial insemination ken pregnancy diagnosis kastamat iti panang establisar kadagiti masuro iti tulturo nga feed supply para iti dairy cattle. Kabayatan na unay ni Cyril Dagupen, Senior Science Research Specialist at panagsanay ket saan laeng nga agpatengga iti panang-develop iti technical skills gapot a panggap daytoy a mapabileg dagiti mandalon nga agbalin nga mas produktibo a dairy entrepreneurs ken mangitandudo kadagiti mayan natop nga dairy technologies kadagiti bukod da a komunidad. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Dadakuin naman natin ang Virac. Libreng public Wi-Fi available na sa Virac Airport. Narito si Rosie Nieva para sa balita. Available na ang libreng internet access para sa mga pasahero, bisita, empleyado at sinibapang nagagamit kan Virac Airport sa Virac Catanduanes, makalisik kabit kan DICT ang free public Wi-Fi sa Passenger Terminal Building. Sigon kay Civic Aviation Authority of the Philippines Virac Airport Manager Primo Ileda, fully operational na ang libreng Wi-Fi na nagsasaklaw sa arrival as in departure areas kan terminal, siring man sa parking area sa hampang kan edipisyo. Pinanginota ni DICT Representative Mario Gonzales ang pagbubugtak ng internet facility como parte kang programa kan ahensya na pakusugon ng access sa libreng internet sa mga pampublikong lugar. Piglalauman na makakatabang ang serbisyo sa mas marikas na access sa online information, komunikasyon at sinibapang digital services mantang nasa paliparan. Gikan sa RP Virac, kini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Cebu City LGU patuloy ang pamahagi ng tulong pinansyal sa mga naapektuhan ng Bagyong Tino. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Angeli Valiente mula sa Cebu.
Anaa na lamang sa kapin-usa ka libo gikan sa 41,343 ka mga benepisyaryo sa tabang pinansyal sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nga naapektuhan sa bagyong Tino ang wala pa nakaklaim sa ilang financial assistance. Sumala sa datos sa Cebu City Department of Social Welfare and Services, 1,350 na lamang ang wala pa makakuha sa maong tabang pinansyal sa dihang gipahigayon ang pagpangapod-apod niini sukad pa niadtong Hulyo 30. Subay niini giawag sa DSWS ang mga benepisyaryo nga ato nakuhaon sa Cebu City Treasurer's Office ang ilang tabang financial ug duna na lamang sila hangtod Agosto 11 sa pag-claim niini. Nasayran nga mga tabang financial ang nagikan sa padundanan sa lokal nga kagamhanan ug puno na lamang kini sa una ng mga tabang financial nga gihatag sa nasudnong pangagamhanan. Ang mga benepisyaryo nga totally damage ang panimalay makadawat og 5,000 pesos samtang 2,500 pesos alang sa mga partially damaged nga mga panimalay. Gikan sa RP Cebu, Angeli Valiente para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Angeli Valiente. Sa Cebu pa rin tayo, pagpili ng mga delegado mula sa Archdiocese of Cebu para sa World Youth Day Seoul 2027, sisimulan na. Ang detalye na balita ihahatid naman sa atin ni Jessa Agua Ilanan. Adunay paghimuong oryentasyon alang sa mga Subuanong kabatan-unang interesado nga musalmot sa World Youth Day sa Seoul, South Korea karong tuig 2027. Pinaagi sa Archdiocese of Cebu Commission on Youth, gidapit sa Metropolitan Archdiocese of Cebu ang mga batan-on karong Agosto 15, Sabado, 1:00 sa hapon sa Filipiniana Hall, Archbishop's Residence sa Dakbayan sa Sugbo. Tukion sa oryentasyon ang proseso, rekisitos, schedule, guman pang importanteng lakang aron hingpit nga mahimong representante sa Sugbo atul na sa panagtapok sa mga kabataang Katoliko sa tibuok kalibutan. Sawa pag-ianunsyo ang aplikasyon sa interesadong mahimong delegado sa World Youth Day Seoul 2027, nagtapok ang Commission on Youth kauban si Cebu Archbishop Alberto Abet Uy ug ang pangulo sa komisyon nga si Father Dave Cantillas kinsa mo imipaila sa core group alang sa World Youth Day 2027 delegation. Atul sa maong tapok, gipahigayon usab ang pagpili sa bag-ong edisyon sa mga COY officials nga dili lamang mutabang sa World Youth Day 2027 apan lakip ang tanang kalihukan sa kabatan-unang Sugbuanon sa tibuok Archdiocese of Cebu. Aron makaapil sa oryentasyon, kinahanglang mo fill out sa registration form pinaagi sa pag-scan sa QR code nga gihatag sa Archdiocese o di ba kaha sa link na gihatag niini. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. 8 gimarasnon na overseas Filipino workers o OFWs tinuruan ng Department of Trade and Industry o DTI pagdating sa pagnenegosyo. Narito si JP Hervas para sa balita. Nag-angkon sa mga praktikal nga impormasyon nga mas maayo nga paghangop sa pagnegosyo ang 8 ka gimarasnon nga overseas Filipino workers sa OFW. Ini kasunod sa ila pagpedalom sa entrepreneurship seminar sa ang Department of Trade and Industry o kung DTI Gimaras. Lakip sa mga gintudlo sa seminar ang tuhoy sa entrepreneurial mindset, business model canvas, business plan preparation, pagtumod sa mga business opportunities, business registration process kag pagdevelop sa mga sustainable business ideas. Ang DTI Gimaras padayon nga nagatinguha nga mapabasko ang mga OFW paagi sa paghatag sa mga entrepreneurship development program, business advisory services kag iban pa nga programa. Gininganyo man sang DTI Gimaras sa iban pang interesado nga OFW nga makig-angot sa pinakamalapit nga opisina sa Department of Migrant Workers kag Overseas Workers Welfare Administration. Nagikan si Iloilo, JP Hervas para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni JP Hervas mula sa Iloilo. Dakuin naman natin ang Mindanao. Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 11 pinalalakas ang kabuhayan ng mga benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi sa Davao del Sur. Ang detalye ihahatid sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao.
Gipalikon sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Field Office 11 ang panginabuhian sa mga benepisyaryo sa Project Lawa at Binhi sa Barangay Tanwalang, Suluk, Davao del Sur pinaagi sa paghatag kanilang training sa sustainable aquaculture o fish processing. Gibansay ang mga partner beneficiaries sa tilapia culture management, post-harvest handling ug value addition aron nga mapalambo ang ilahang aquaculture production ug mapatasan ang bilis sa ilahang mga produkto. Apil sa mga gitudlo ang fish biology, pond preparation, stocking, water quality management, feeding practices, harvesting ug record keeping ingon man ang saktong post-harvest handling sa mga isda. Gituduan usab ang mga benepisyaryo pinaagi sa hands-on demonstration sa paghimog marinated tilanggit, brine tilanggit ug deboned brine tilanggit. Pinaagi niini gilauman nga makahimo silang value-added products nga mahimong dugang panginabuhian sa ilahang mga pamilya. Mato sa DSWD, kabahin kini sa padayong pagpatuman sa Project Lawa at Binhi nga nagtumong sa pagpalig-on sa technical capabilities sa mga benepisyaryo, pagpalambo sa food security ug pagmugna og climate resilient livelihoods alang sa mas lig-on ug sustainable nga panginabuhian sa mga komunidad. Gikan Davao City, May Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Tutungo naman tayo sa Butuan. Legis Here Mindanao Leg na benepisyohan ang libong katao sa Butuan City. Ang kawang ulat ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Dili lang mga balaod ang gipaila sa Legis Here, bawat batas mahalaga. Gipakita usab niini ang tinud-anay nga serbisyo publiko gikan sa nagkadaiyang ahensya. Ang kalihukan gipahigayon sud sa duha ka adlaw dinhi sa Dakbayan sa Butuan. Usa ang Department of Social Welfare and Development kun DSWD Field Office Caraga nga nagpaabot og tabang og impormasyon ngadto sa katawhan. Mukabat usab sa di mo menos 5,000 ka mga Butuanon sa ang natunulan sa tig 3,000 pesos kada usa ilawom sa assistance to individuals in crisis situation kon AX program aron kaalibyuhan sa kalisod sa panalapi dala sa nasinating krisis. Sa kabahin sa Department of Agriculture Caraga, nagkadaiyang serbisyo usab ang gitanyag sama na lamang sa pagpang-apod-apod sa mga vegetable seeds, mga tambal ug bitamina alang sa mga hayop, mga natural nga abono, mga biocontrol agents, apil mga basahon sa pagpanguma. Ang duha ka adlawng Legis Here sa Butuan gipangunahan sa Congressional Office ni Congressman Jose Aquino II ug gisalmutan sa mga naglaylaing ahensya sa gobyerno. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Marawi. Tulong ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR, Lanao del Sur, naghatid ng masasaganang ani ng tilapia sa bayan ng Sagiaran. Narito ang kabang ulat mula naman kay Malik Mambuay. Tanto ni pakapiyag ginawa umangat patitira na uli na pangisda sa munisipyo sa Giran, Lanao del Sur so kaya pakaswatiran ko mga fish pandiran. Sumpungan na kay Randea Agri and Aqua Farm Association Incorporated na minisampay sa 11,000 ka kilogram at tilapia makapagarga sa labi magato sa 20,000 pirak miya pagarga osderan na miya praguniran. So opisina Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o di na MAFAR sa Sagiran na paguluan ng engineer Suraya Manalokon na piyagulunan niyan kaya paragunan sa mga sdoto kamamasapan o mapulo sa MAFAR Lanao del Sur Fisheries Division na siya Senior Agriculturist Alan Nudin Pagadilan. Sumam sa Presidente umpungan o mga patitira na uli na pangisda sa kaya munisipyo si Muhammad Amay Kulot na pinalamatan niya na MAFAR ko kibubulos nilan ko suportera na kesabupan sa malap kesukatiran ko mga kawiyagan nilan. Si Engineer Manalokon na pituruyan na geopisineran na miyagupsiran sa technical assistance, sa feed storage vaccine sa gusabo na mga kinanglan augub sa kapapakala o kasukat mga patitira na usang kanan ingad. Gebo si Malik Mamboy po sa Marawi City para sa Bagong Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuhay mula sa Marawi.
Samantala, didiretso na tayo ngayon sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports. Parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Handa ang Government Service Insurance System o GSIS na magbigay ng emergency loan sa mga biktima ng bagyong Maymay at Habagat basta't ideklara ang kanilang lugar bilang state of calamity. Maaring makautang ng 20,000 piso ang mga miyembro at pensioner na walang kasalukuyang loan habang hanggang 40,000 naman para sa may existing loan. May interest itong 6% kada taon at babayaran sa loob ng 3 taon. Kailangan lamang ay aktibong miyembro, walang kasong administratibo o kriminal, nakapagbayad ng premium sa huling 6 na buwan at may netong take-home pay na hindi bababa sa 5,000. Pensioners ay maaari ring mag-apply kung matitira ang 25% ng kanilang buwanang pensyon. Ang aplikasyon ay maaaring gawin sa GSIS Touch mobile app. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Biniwasan ng Meralco ang singil sa kuryente ngayong Agosto matapos aprobahan ng Energy Regulatory Commission ang 9.5 billion pesos na refund. Ayon sa Meralco, bumaba ng 4 na sentimo kada kilowatt hour ang overall rate mula 14 pesos and 83 centavos noong Hulyo tungo sa 14 pesos and 78 centavos ngayong buwan. Katumbas ito ng halos 9 na piso na tipid para sa mga pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Ang refund na 59 centavos kada kilowatt hour ay ipatutupad sa loob ng 6 na buwan at makikita sa bill bilang awat refund collect 2. Nabalansin ng rebate ang pagtaas sa transmission, buwis at generation charges. Samantala, nagpapatuloy ang operasyon ng Meralco Cruise sa mga lugar na naapektuhan ng habagat upang ibalik ang serbisyo at tiyakin ang kaligtasan ng mga consumer. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, 10 ng Agosto, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 60 pesos and 97 centavos. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 centavos. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 pesos and 71 centavos. 4 centavos naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 pesos and 4 centavos ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan ng Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 pesos and 77 centavos. Ang British pound naman ay katumbas ng 82 pesos and 32 centavos. Nasa 70 pesos and 95 centavos ang euro, 43 pesos and 73 centavos ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 16 pesos and 24 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Natapos ang kampanya ni Filipina tennis star Alex Ayala sa Canadian Open matapos siyang talunin ng Swiss veteran na si Belinda Bencic 4-6, 0-6 sa round of 16. Magandang panimula ni Ayala sa unang set, agad nakapuntos ng 4 na sunod para sa 1-0 lead. Ngunit mabilis na bumawi si Bencic, nag-break sa 2-1 at muling nakalamang sa 3-2. Bagamat nakabawi si Ayala para sa 4-all, tinapos ni Bencic ang set sa 6-4
gamit ang matitinding serve at mabilis na second shot winners. Sa ikalawang set, hindi na nakaporma ang 21 anyos na Pinay, sunod-sunod ang puntos ni Benchik hanggang sa 5-0 bago tuluyang isinara ang laban sa 6-0. Ang Toronto exit ni Ayala ay kasunod lamang na kanyang makasaysayang panalo sa Washington kung saan nakuha niya ang unang WTA title ng kanyang career. Susunod na destinasyon ng Pinay ay ang Cincinnati WTA 1000 bago ang US Open. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, pinangunahan ni Cici Rondina Rosales, Bernadette Pons at Brian Bagunas ang delegasyon ng Pilipinas sa unang Asian Volleyball Confederation o AVC Gala sa Bangkok, Thailand. Ginawaran sina Rondina Rosales at Pons bilang Fans Choice Beach Volleyball Players, habang si Bagunas ay kinilala bilang Men's Volleyball Player sa prestiyosong pagtitipon ng pinakamahuhusay na bituin sa Asia o sa Asia. Ipinahayag ni Bagunas, kasalukuyang manlalaro ng Osaka Bluton sa Japan, na ang pagkilalang ito ay dagdag inspirasyon para sa mas magsikap at magbigay karangalan sa bansa. Suot ang Filipiniana ni Ryan Ablaza, ipinakita ni Rondina Rosales ang kanyang pagmamalaki sa pagre-representa ng Pilipinas, habang si Pons ay nagpasalamat sa pagkakataong makasama ang best of the best sa volleyball. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang palakasan. Yan po ang pinakamahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo, samantala nagbabalik na po si Steph Vicente. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Lumontad at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Drizzle Nanyong. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan ng Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.